Sige. Anyway, atong isgutan karon, very excited to share with you kaning message of grace sa Ginoo sa tuwang tanan karong adlaw. Sumpay gyapon ni sa tong team series nga The Gifts of Graces in Christ Jesus. Alright? So atong isgutan karon, responding with grace and truth. Alright? Nya kung nakabasa mo siguro sa John chapter 1 verse 17 sa ESV translation, ingon din ha. For the law was given through Moses. Ang law dira kasabot na ta kanunay na nako ning balik-balik dinhi. Unya ever since ato na nag-emphasize dire pila na ka tuig nilabay hangtod karon. So from time to time nasayod ko, ma-expect ko nga pag mag-isgot ang law kasabot na ta unsay yang ginamin. Pero review na pud tas makadjot. So when you say law, the 10 commandments and its regulations, ceremonial laws and even demands. Now unsa kini demands sa law gani? Perfect obedience, perfect holiness, perfect righteousness that none of us had. Wala yun except kay Jesus. Amen? Sana ito na nasabtan. So yung dira, for the law was given through Moses, kaya naman yung ginagamit ang Ginoo nga mubarog as a leader, whom used by God to rescue His people, Israelites from Egypt. Kasi Moses, kamo po gigamit sa Ginoo nga mo rescue dito. And sa typology, Moses is a picture, is a type of Christ. Nga siya Kristo po mo po'y nag-rescue kanato gikan sa kahom gikan sa demands and regulations of the law and the curse of the law and sin. Alright? So, usbunako, typology, si Moses is a picture and type of Jesus. Kanato na masabtan. Typology means kana bang mga events, mga personalities, characters, o mga scenario sa Old Testament na gina-picture out si Jesus. Alright? That's typology. So, sana ito na masabtan. And then, but grace and truth, no? Gracia, kasabot na putana from the Greek word charis, which means a special favor from God. Yun, in truth, kamatuoran, came through Jesus Christ, the law Himself. Amen ba? Si Jesus, the law Himself. That's why, kung ma-remember ninyo na yung mga times nga, ang mga Pariseo kaniadto sugod sila kay Kristo kay panahon sa Sabbath day. Kung ma-remember niyo, panahon sa Sabbath day mugawa si Kristo ug moayo og balatian. Remember? Kay sa ilang panahon kaniadto under the old covenant of law sa panahon ni Moses, part sa ilang balaod nga pag Sabbath day, meaning tigpapahulay, no, 6 days sa ilaha. Sabbath means rest. Di gyud na sila mugawas, di sila pwede mugawas nya dito rin sa sulod sa balay, bawal sila mugawas na yung mga punishment and kanang penalties kung mugawas sila, kung musupak sila ng balaod. Now, pag-abot ni Kristo, magaling na grace and truth came through Jesus Christ, the law Himself. And then, si Jesus na mga panahon nga sa yung ministry yan, mga magsakit ng balatian, at tuon niya yung ayuhon during sa Sabbath day. Muna mga Pariseo sa luces, sugukay sa iyo, saan man na si Jesus diya, nga supakero man na siya sa balaod. They don't know nga si Jesus, He is the law Himself. Yung follow? Wa sila kasabot nga ang naghatag sa balaod si Kristo mismo, ug ang fulfillment sa balaod si Kristo mismo, ug ang balaod is only a shadow of what is to come and who is to come, si Jesus. Wa sila masayod. Alright? Muna kita privilege kayo ta kay nasayod karon nga si Kristo dahil nang but pasabot anak. Di ba follow? Sana ito na nasabtan. Nawa sila kasabot na si Jesus, He is the law Himself. He is above the law and above Moses in authority and power. The one who fulfilled the law in its demands. The one who rescued, redeemed, or saved us from hell. Klaro yun na. Makita na sa Galatians chapter 3, verse 10 to 14. And then 4 to 5. And then Romans chapter 8, verse 1. Very common na sa tuwa. Kanuna na ito ginabalik-balik. There is now no condemnation to hell. Pag tanap ka sa Greek, ang condemnation dito is eternal punishment and damnation to hell. So there is now no condemnation to hell for those who are in Christ Jesus. That's why, kanunay na itong balik-balik, there is sirado ng impyerno para sa itong tanan nga nakang Kristo. Amen ba? Palapakan na ito ang Ginoo. Kanang kusog nga palakpak para sa iya. Tinuod yun na siya. Kasi minun sila nga, sure na yun mo. Yes, kano man. Ang Biblia man nagsulti. There is now no condemnation to hell for those who are in Christ Jesus. Kano man. So, nagyod. Pero of course, para sa mga wala kang Kristo o wala niya acknowledge as Lord and Savior kay Jesus, of course, open pang impyerno sila. Di ba, palo? Pero para sa tuwa nga, ituuna ni recognize kay Jesus
ni recognize ang lordship sa atong kinabuhi, ni sabot na ta sa gibot ito sa krus sa Kalbaryo more than 2,000 years ago. Unya si Kristo imo na jud siyang sulod sa imong kinasuluran, tinud anay jud ba ang imong gi-acknowledge, sirado na impierno para sa tulbanan. Sana atuan ang masabtan og ang Biblia nagsulti na in fact the law and Moses is a type or picture of Jesus. Ako na nang gisulti kaganina. And one of the best and good things to come mentioned in the book of Hebrews chapter 10 verse 1 to 7. Basahon nato nakasulat sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 7 sa NLT translation. The old system in the law of Moses, di ba no? That's the old covenant of law. Alright? Yun din na, the old system under the law of Moses was only a, what? Was only a shadow of the things to come. Mga good things to come. And even si Kristo nga mo, uban, kaya during that time, sa Old Testament, gina-prophesy pa man ang coming Messiah. Alright? Si Kristo na siya. So, ang balaod is a shadow of the things to come, not the reality of the good things that Christ has done for us. Klaro ginadiha ka? Nagisulti na again and again. Dito na, next slide. Again and again, year after year, kay mo man na ilang kwan. Kay sa old system, kanyato na sila magitawag ng mga offerings, mga sacrificial offerings, labi na animal offerings. So magaladhalad na sila niya. Nasumpay, but they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. So meaning, useless ra, baliwala lang ang mga paghago o pagsakripisyo o mga offerings nila. Useless nga naman, useless siya apart from Jesus. Kaya si Jesus man ang pinaka the best offering nga makasatisfy sa holiness sa Ginoo. Di ba palo? Sa atong langit nung amahan. Sana ato nang masabtan. Very clear kay ang book of Hebrews sa chapter 10. Now, verse 2, if they could have provided perfect cleansing, the sacrifices would have stopped, for the worshippers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have disappeared. Kay grabe ba kayo ng guilt makadisturbo sa ato emotionally and mentally, di ba? May mga times usay, masipyata, makahimo tag dili maayo, di ba? Grabe ang guilt feelings. Disturbo kayo emotionally, mentally. So, wala nakatanggal kaniya to sa ilahas, ilang feelings of guilt. Alright? But instead, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. Verse 4, for it is not possible for the blood of bulls. Take note, not possible. So, dili posible ha, klaro. It is not possible for the blood of bulls and goats, or smaller ning dimension, kardagan pa sila ginahalad, wala, figyon sa guban pa. For to take away sins. Klaro yun na. So, sinabi nilang halad-halad kada adla, kada tuig, niya balik-balik, pero wag gud mapasaylo, di gud makatanggal sa ilang sala. Mabita na ingon ako kaganina, apart from Jesus, useless na natong mga offerings. Useless na natong mga seremonyas diya o mga rituals o guban pang ginabuhat. Kaya mo na ginabuhat kaniadto ba? So salamat ta karon under the new covenant of grace kay natay Jesus, and is the best offering nga nakasatisfy sa to ang our Heavenly Father nga balaan o munang makaduol tas presensya sa Ginoo karon. Palapakan nato ang Ginoo. Kanato na masabtan tungod ni Jesus. Ya di na kinahanglan maghago ta magkada from time to time magsitag halad og mga pigeons, mga manok, bulls, wa man ta na bulls na may bulls. Pigeons. Kung kalapati na lang na wala man pod manok. O hurot atong mga kuanana nya wa batay kuan, di ba? Ang manok ato man ginakaon butang nato sa refrigerator. So munang karon sa atong panahon karon sa new covenant of grace gipasayon gyud si Ginoo atong kinabuhi. Munang utang nato ang tanan kay Jesus. Amen ba? Sana ato na masabtan. Muna yung mensahe sa grace, ang grasya kanunay tang ilid sa kay Jesus. Sana ato nang masabtan. Ang balaod, ilid ta sa tong sarili, mga hambog ta. Ilid ta sa ubang mga tao. Ako'y nag-perform, ako. Okay kaya ini. Ako'y nagbuhat, faithful ko. Yung sa di na mabayaw ang Ginoo. Sana ato nang masabtan. Always remember, si Jesus, tungod ragid kay Kristo ang tanan. Verse 5, that is why when Christ came into the world, He said to God, you did not want animal sacrifices or sin offerings, meaning they are not enough, they cannot satisfy God, but you have given me a body to offer. Yung si Jesus. So si Jesus mismo ang nahimong the best, qualified, and perfect offering for all of us to satisfy God's holiness and justice. So ako nag-mention ka ganina. Lalo yun na, ang nakasatisfy lang sa holiness and justice sa Ginoo, katong Heavenly Father, si Jesus ra mismo.
He is the best qualified and perfect offering because the Bible says He is sinless and you can never find any deceit from His mouth and life. 1 Peter chapter 2, verse 22. Verse 6, you were not pleased with burnt offerings or other offerings for sin. Kaya yun ako ganina na ay 5 kinds of offerings: burnt offerings, grain offering, peace offering, purification or sin offering, guilt offering. But all of these were not able to take away completely their sins. Wala yun. Klaro yun na. You're not able to save them from hell. Okay? Now, verse 7, then I said, yung si Jesus, I have come to do your will, O God, as it written about me in the scriptures. Makita ko na sa John chapter 5, verse 39, na tanan nahisulat sa Old Testament patungkol kay Kristo. Alright? So, yung si Jesus, I have come to do your will. We can also see from here, no, practically, that Jesus is our example to follow when it comes to doing and following God's will. Laro yun na. Kaya si Jesus gani mismo, nituman man siya, I have come to do your will. So practically, sa itong kinabuhi karon, example na to si Jesus, example to follow, nga siya mismo, nituman siya sa kabubuton sa Ginoo. O muna yung pinakadabes, kanunay na ito nang ginabalik-balik rin, ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, muna yung pinakadabes na itong mabuhat, o napon na yung best nga resulta sa itong kinabuhi. Pagmutuman tas kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Muna itong gisgutan to ni Agi. Sana ito nang masabtan. Dili atong kaugalingong kabubuton, kung dili kabubuton sa Ginoo. Kaya in fact, si Jesus sa Garden of Gethsemane, ingon ko sa prayer time ganina, sa Garden of Gethsemane, kaya dito na iyahang kanang solitary place, dito siya nag-aampo, nag-communicate siyang Father. Kunya, katong panahon nga dakpo na siya pagkaugma, ingon siya sa Ginoo nga, siyempre, tao man siya ato during that time, so nagpahungaw siya sa Ginoo, Lord, murag alanganin ba, kung sa tuwa pa, o di na lang siguro, kay kabalo man ang Ginoo, mag-antos siya sa krus. Pero ingon siya sa last portion siyang prayer, but let your will be done. So you see that? Nga na ka-example to follow si Jesus sa atong kinabuhi, o sana, ingon na punta, nga kung natin mga tinguha, desires, pag-ampo sa Ginoo, mingon ta kanunay sa last portion sa atong prayers, let your will be done, Lord. Kay siyempre, siya man ang last say. Proverbs chapter 16 verse 1, God is the last say sa tanan, no? Siya ang ato ang final say. Sana ato nang masabtan. Of course, kaning pagtuman ni Jesus, theologically, gusto lang po na ako nang laruhon, kaning pagtuman niya sa kabubuton sa atong Father, sa atong Heavenly Father, doesn't make Him less. Nabot pasabot, dili bot pasabot, nga nituman siya sa will sa Amahan, dili na siya Ginoo, o na-consider na siya gamay nga Ginoo, sama sa ginaingon o ginatudlo sa uban. Gamay inyong Jesus, kay nituo man siya, o nituman man siya sa will sa Father. Di gina tinuod. Because logically speaking, they are the same. Si Jesus, 100% God, because the fullness of God, the fullness deity, pagka-Diyos sa atong Father, naapod kang Kristo. Klaro na sa Ephesians, Colossians. Alright? Klaro yun na dito. Sana ito nang masabtan sa Philippians chapter 2, verse 6 to 11 po. Klaro po dito, He did not consider Himself as co-equal with God. Very clear. So, si Jesus co-equal with the Father when it comes to pagka-Diyos. Klaro yun na. Sana ito na nasabtan. So, di ta mo agree anang ginaingon sa uban o ginatudlo sa uban nga gamay si Jesus. Little God. Dili yun. Kaya nga naman, sa triune God, the same na silang pagka-Diyos. They are 100% God. They are fully God. Apil po ng Holy Spirit. Sana ito na nasabtan. Alright? And then, so dili siya gamay. The point is very simple lang. He just want us to follow His exemplary life for our own good and for the glory of our Heavenly Father as our Creator and Giver of life. Makita sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Everything, tanan yun as in, apinata dito. And the world and all its people, ang kalibutan, gipuy-an nato, o tanan mga tao, na bilong daw sa Ginoo. Klaro gina diha. In Acts chapter 17 verse 24 to 26, He is the God who made the world and everything in it. Klaro po. Since He is Lord of heaven and earth, He does not live in man-made temples. So, munang usahay, di nato pwede makulong ba, mabutang sa isa ka box ang Ginoo nga diara ka. Di ba? Kaya nga naman, klaro man din nga He doesn't live in man-made temples. Kaya in fact, iyaha maganitan ng tibok universe. Hindi po niyo makulong, mapasti ang Ginoo sa isa ka man-made temples lang, nag-stay, pastihon lang ni mo diha. Alright? Kaya kaniadto mo magbuhat-buhat sila ba?
Nya ipangbutang nila sa mga templo. But of course, karon under the new covenant of grace, ang templo dili naman literal na building, but as Christians. Kita man ang templo karon, Christians, sa nato na masabtan. Now, pangutana, no, what does it mean to respond with grace and truth? Ito yung kaganina itong title, respond with grace and truth. As what we have read in our main text, John chapter 1 verse 17, the grace and truth is, kinsa gani? Si Jesus Himself. Klaro gid dito sa itong gibasa kaganina. So, responding with grace and truth means responding with Jesus Himself. So, sa tanang aspetos kinabuhi, sa tanan nga mga pagsulay, problema, adversities, mabot sa itong kinabuhi, sana makatuntang nga respond with grace and truth, respond with Jesus. Kaya pagkauban na ito ang Ginoo sa itong pag-respond, daog mo yun ta. Amen ba? Kanunay yun na siya. Alright, sana ito nang masabtan. So, responding with grace and truth means responding with Jesus. And when we respond with Jesus, sigurado adunay kasiguraduhan nga makalahutay ta, makadaog ta sa tanang problema o pagsulay nga maabot sa atong tanatag sa kakinabuhi. So, what I have said earlier. Kanunay tang magmadasigon, kanunay tang magmalipayon, o magmalinawon. Amen ba? Basta kanunay natong uban si Jesus sa tanan natong mga pag-respond sa mga bagay-bagay sa atong palibot. Kaya diri sa kalibutan, daghan na kitag ma-encounter, daghan na mga panghitabo ba. So ginatudloan ta karong adlaw nga mo respond ta with grace and truth, meaning we respond with Jesus Himself. Sana ito na masabtan. Usbo na ko, kanunay tang magmalasigon, kanunay tang magmalipayon, kanunay tang magmalinawon, pagkauban nato si Kristo sa atong pag-respond sa mga bagay-bagay sa atong palibot. Now, number 1, no, when boredom and loneliness strikes, respond with grace and truth. Boredom, loneliness. Kasi nag-struggle na diri. Namang may mga struggle na nga, kung sa'yo, marag boring magiging kinabuhi, niya marag lonely man, nga naisara ko, okay kauban, marag, gani. Always remember, si Jesus mismo, single siya. Isa mga single diri. Mga kaway-kaway, mga single. Katuwa pa na ninyo, single, yapo na. Kaya pa na ninyo. Okay? Sige, so, always remember, si Jesus mismo, single siya, ha? Pero na mga arguments ani sama na mayon sila nga unang dili gyud dapat magminyo kasi Jesus kay mo nagminyo wa man siya niingon nga di ta magminyo. Siya lang to atong panahona. All right? That's why naay mga theories and at the same time mga hunahuna sa ubang mga theologians nga kay na sila gift of singleness kauban sila ni Pablo kay wa man gyud sila nagminyo. In fact, iyon po ang uban na ako gitawag og gift of celibacy. Nga di gyud mo na lang gasa nga di gyud sila magminyo kay na mo gyud mga tao nga wa gyud nagminyo. Pero of course sabtan po nato nga it's also a choice. All right? Unya wa po ta gibawalan nga magminyo. Unya kita po ang mga pastor, mga leaders nato wa po gibawalan nga magminyo. Wala gyud as in. Mo na gani nang ingon si Pablo nga para di po ta ma-burn sa last o di ta magkasala. That's why yun dapat magminyo. Nakoy pangutana sa inyo ha, naka-experience, naka-feel po baka si Jesus during that time nga na lonely po siya. Sino tanaw? Siya naman isa. Nga, human as He is during that time. Kaya nagpakatao ba yun siya sama nato? Para sa kuha, na lonely po siya siguro. Di ba? Ka-experience po siya ganana siguro as part of human being ba? Alright? Pero na-overcome magyapon niya. Alright? Yung po sa uban, siyempre ginoo man siya. Pero during that time, baya tao ba yun siya? 100% tao, nagpakatao ba yun siya? So naka-experience po siya sama sa ato mga gina-experience. That's why makarelate siya sa tuwa karon kay siya mismo naka-experience. That's why isa na sa mga reasons ganun nagkatawang tao siya. Aron makarelate si Jesus sa ato mga pagbati karon. Sana ato nang masabtan. Mudita na makitawag nato siya best friend kay makarelate siya, makasabot siya. Alright? So naka-experience po siya na human as He is during that time, but He is God at the same time. Kasabot po siya. Kasabot po tayo na kay 100% God magyud po siya. But because He is surrounded, listen to this, practical na importante kayo ni, but because He is surrounded by 12 disciples and followed by thousands of people during His time, so di kayo siya tantong boring yung kinabuhi. Ngayon sa pa, ug mingaw gyud kayo yung kinabuhi, kaya naman siya 12 disciples, napagin siya among 12 disciples, sa Peter, James, and John, mga best of friends niya. And that's the importance of companions. That's the importance of friendships. That's the importance of relationships. Maunang with others around us. Maunang mga amigo gyud ta. Amen ba? Mga amigo gyud ta, makigmingle po ta sa uban, dili ta mo isolate. Although personality po na siya, kaya naman yung mga personality usahay nga dili maulawon siya na ba?
pero kinahanglan i-develop gyapon na siya, pero napon gyapon na sila mga friends gyapon. So importante na kay para di ta ma-bored, dili ta ma-boring, di ba? Magmalipayo na to ang kinabuhi, makig-fellowship ta sa ubang mga magtotoo. Pwede po sa mga dili, basta mag-amping lang gyud ta nga dili ta ma-influence sa ilang mga gawi. Di ba palo? Kaya siyempre, ang atong gina-influence man din, atong gina-reach out mga unbelievers, mga wapay Jesus sila kinabuhi. So muna, nag-associate po ta sa ilaha, nag-fellowship ta. Di ba po ibig sabihin, nga naging Kristyano ta, yan ta mo fellowship sa ilaha. Always remember that. Alright? Pero mag-amping ta, muna pagpahinumdum sa tuwa, kay basig ma-influence ta sa kalibutan, o ma-influence ta sa mga tao nga di mo to Ginoo. Careful lang po ta. As what Paul says in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be deceived. Okay, do not be deceived, and bad company corrupts. Ang translations, ruins good character and morals. And morals means kanabitang having to do with distinguishing and determining what is right and what is wrong, kung sa'y tama o mali. Kay basig unsa nato, bisag unsa nato kabuutan, unsa nato ka faithful sa Ginoo, kung ang atong ginakuyog permi unbelievers and bad companions, bad friends and people, we are always exposed and prone to compromise or go with the flow with their bad behavior, or dance with the music with their bad behavior. That's why gina-remind ta kanunay nga although mo reach out tag mga dili magtotoo, pero mag-careful ta kay basig ma-influence sa ilang mga bad behavior o gawi. Di ba palo? Sana ato na masabtan. Gracious na nga tambag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Of course, dito wata nang judge, wala ta nang discriminate din kay sila man ang gina-reach out ni Jesus, sila po ang gipakamatya ni Kristo. Kita naluwas na po sa iyang grasya, pero magbantay lagi ta kaya ang Ginoo balansi sa kanunay, kaya kung di ta mag-amping na influence, dagan mga Kristiyano na influence sa kalibutan, dagan mga Kristiyano nga na influence sa mga bad barkada. Sana ito nasabtan. Ako lang daan sa una, dagan ko nakatunan nga dili maayo tungod kay bad akong mga barkada. Sana ito na masabtan na Ginoo magkapakamayo unta kanila. Okay, naman po yung mga barkada na kung gitarong po sa Ginoo ilang kinabuhi o naging Kristiyano na po sila ron. Sana ito na masabtan. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, very clear, very practical kayong Ginoo. Kung sa gisulti na sa NLT translation, do not team up. Oh, yan kay gigamit na term, no? Do not team up with those who are unbelievers. Di mo to Ginoo ba? Why Ginoo silang kinabuhi? Alright? How can goodness be a partner with wickedness? Klaro gid. How can light live with darkness? Ang ngit-ngit niya, hayag, ligid mag-uban, na opposite yun na sila kanunay. Sana ito na masabtan. Alright? And then, this principle is not only applying to friendship, but also in terms of having serious, paminaw mo bayo, an intimate relationship, and even marriage union. Kay pertinang daghana sa mga nagsuffer aning butanga, kung ang parehas believers pagani mag-away na ay mga misunderstanding, how much more kung ang nag-uban within the relationship, within marriage or sa panimalay, ang isa na ay Jesus, ang isa ambot kung unsay naa nila, kung unsay naa sa iya. Di palo, are you listening? Sana ito na masabtan. Mga singles nga naa diri, always remember that. Laro yun na, very practical kayong Ginoo. Sana ito na masabtan. Kami gani, yung mga ginikanan gani, nagyan sa mga misunderstanding usahay, pareho na gani minay Jesus. So how much more wala, di ba? So sana ito na masabtan. Pero lahi na yun nang ang sa relasyon, pareho mo na yung Jesus. Tama, mali? Lahi na yun, I tell you. Sa uban na itong mga parents, siguro na-experience ko na nila, ask them, lahi na yun. Sana ito na masabtan. Muna i-challenge mga young people, niya ako po, as your pastor, as your kuya, mag-father na po, maraming mga anak, mga single siya din, mga dalaga, akong anak, nung dumigyan na ninyong kanunay, klaro yun na, dira, don't team up. Okay? So sana ito nang masabtan. Although mo reach out ta, pero klarohon nato, pulion nato, labi na po mag-establish ng mga relasyon o uban pa. Nga believer yun. Nga, kung pwede, believer pa na itong barkadahon, kaya dako na sila tabang sa ito, maka-encourage sila sa ito. Sana ito nang masabtan. In fact, even in the Old Testament, God is really serious in already teaching this principle to His people, mga Israelita, not to marry unbelievers or not Israelites. Kaya ilang Ginoo lahi, and there is tendency that their hearts and attention be stolen away from God. Manay purpose. God, the God of Israel, ug mao pod ang atong Ginoo today. So if we think marrying godly
honest person or believer is boring and uninteresting, we are wrong. You are wrong. Kung sa tanan nga makadug niini nga naay mga karelasyon o mga singles, mga ibatanon, mga young people, di yun na tinuod nga boring. Boring man ang Kristiyano kay siya mag hallelujah. Boring na Kristiyano kay siya nagsimba-simba. Di ba punta piminti mo simba kada adlaw kada Domingo naman pod, di ba? Or siyempre ato ang pagkinabuhi, pagsimba man po na sa Ginoo. Di yun na tinuod. Lahi gyud ng kanang naay Ginoo ato ang partner. I tell you. Lahi ra gyud. Kay masiusahay na mga misunderstanding, di ta pareha og kanang mga personalidad, pero mag-abot ta sa common. Unsa may common nato? Si Jesus. Sana atong anang masabtan. Alright? And then kay ang feelings mo dili ta, because our feelings and shallow perceptions about this principle will never compensate how lonely and depressing we can be after marrying a wrong person. Sana ato anang masabtan. Di na makabayad, makakompensate sa depression, sa mga problema in the future kung mamali tagpili. That's why, kanunay na akong encouragement sa mga young people, even sa eskwelahan, mga estudyante, pag naay mga bulag-bulag bitaw sa mga relasyon, God's loving move in rescuing you from the wrong person. Sana inyo na masabtan. So gina-rescue lang tas Ginoo sa mali nga tao kay kabalo ang Ginoo nga pag mo na mo makadayon, dili magmaayo inyong future. Sana inyo na masabtan ug mo nang ang inyong nakadayon karon kanang inyong nakadayon o ninyo ang another. Kay dili ma-imagine sa Ginoo kung lahi. Hello, mga naminyo na. Agree. Di ba? Kay siyempre ang Ginoo advance mo na Ginoo kabalo siya pag lahi ang nakuan ani akong anak na. Ana ba? Kung ako lahi pa ako nakadayon, murag anak bitaw. Oh. Sana ato nang masabtan kay nasay naging Ginoo. Kay Ginoo advance siya kanunay. So man magpailawom kanunay siya kangbuton musulod siya mga promptings sa atong kinabuhi. Again, it's a choice. So pamili gyud og sakto. Pilia ang kabubuton sa Ginoo, pilia ang kinsa Kristohanon. Amen ba? Ang mga singles nga naa diri nga nagpili-pili pa, naga-aura-aura pa, kuan pa, pusing-pusing pa. Ano man, pusing-pusing man na daan, di ba? Muna ginayong wait actively. So, pili agyon, pili ang Kristohanon, pili ang nga nasa na ikahadlok sa Ginoo. Pili ang nga kanang kanabitaw, dili sila mo igwas pag mo hisgot kag Ginoo, unya pag dalo na to sila sa simbahan, pag mo simba ta, di sila mo kisi-kisi. May mga tao mo kisi-kisi, simba. Mo kisi-kisi ba? So, sana ato na nasabtan. Pag ang tao gani, murag mulikay-likay sa Ginoo, lahi na siya. So, sana ato nang masabtan. Alright? Now, kung nakapili kag kabubuton sa Ginoo karon, nakapili kag Kristohanon, buutan pa jud, ay, ganito na ako ang word na, dili swerte, bulahan ka. Amen ba? Sana nyo na masabtan. Okay? Bulahan mo, kay palangga mo sa Ginoo, kay itagaan mo mga partner nga tarong. Sana inyo na masabtan. O kung mga anak, katanaw mo mga anak, pag makita nila nga, ang papa nila, mama nila, tarong, reflect mo na sila, napo na impact sila. I tell you, psychologically, napo na impact, emotionally, na impact. Sana inyuhan ng masabtan. Alright? Now, unsa pa? Second, when fears or kahadlok and anxieties, worries, and concerns arises, kay usually, kuhan pagkitaan mga kahadlok o anxieties, daghantaan ba? Di ba? Arises, respond with grace and truth. Jesus said in Matthew chapter 6 verse 31 to 34, kung sa ingon dira, so do not worry, yung si Kristo, do not worry. Sa Greek po, merimnao, which means being disturbed and divided with so many things. Murag itunga imuhang lawas, muna ang worry. Pag ma-worry ka, murag itunga imong lawas, murag matingala ka, may stress ka, mahapto si muntiyan, nga murag kapoy kayo, murag hal-hal kay murag itunga imuhang lawas nimo, mo nang worry, mo nang ang Ginoo kanunay mag-remind ka, do not worry. Pero ang pangutana, dautan ba mabalaka? Dautan ba dili? Of course dili. May impyerno ba tag mabalaka ta? Of course dili, sarado ng impyerno. And that's why kanunay ta gina-remind, ayaw lagi kay namo gimapanan mabalaka ta. So yun si Jesus, do not meremnao. Ayaw ka disturbo, ayaw tungaa imong kaugalingon with so many things. Kani po usahay mo nang ma-divided ta with so many things. Kaya piti mo po na ito, bisiha yun po. Tanan man ato ang hakupon. Kunya, mo sige matag, yes. Nagana na kayo kag assignments na di na makaya. So kinalang kabulo po ta mo balanse. Alagaan po na ito itong sarili. Remember itong principle na ito, self-love,
self-care, o unsa pa, self-value. Remember that. Kaya kanya to lawas, kinahanglan po nato at timanon, ni nato pastisyon og maayo. So sana to naman sa about having enough food and drink, pero kanya ato ilang kanunay worries niya, kita pod karon practically pagkaon, inumon, isulob. Pero ingon siya ayaw. Alright, siya sumpay. Sa verse 32, these things dominate the thoughts of unbelievers. Nga, gisulti din sa translation, be like the pagans. Mga dili magtotoo who are so deeply concerned about these things. Your heavenly, our Abba Father already knows all your needs. I like that. And I know you like that also. Nasayod. Pero ano mangayo man ta, Pastor? Osbo na ko, mangayo ta kay relasyon man eh. Gusto sa Ginoo maging honest ta, o mangayo ta, establish ta relasyon. So ingon dira, the thoughts of unbelievers or mga pagans mo na kanunay lang hunahuna, unsay kaunon, unsay isulob, puro sa ingon na ba mga material nga butang ilang focus. So sana ito nang masabtan. I mean, saya na sa Ginoo para sa itong tanan. So ang mga magtotoo, maura na'y kanunay, ang mga dili magtotoo, maura na'y kanunay, ang nasa ilang hunahuna, although dili man na dautan, kanang natay isulob, natay kaunon, natay mga pagpanginahanglan nun. Of course, dinadautan, kay need man po nato na sa itong panaw-adlaw ang pagkinabuhi. But the point is that, the point of Jesus with disciples, including all of us today, is that mas naapay, mas importante, mas essential nga dapat nato tagaan og pagtagad, tagaan og value, tagaan og time, tagaan og commitment. Nga mabasa nato na later in verse 33. But your heavenly Father already knows all your needs. Yung kaganina, that's our assurance sa ato ang heavenly Father. Verse 33, and He will give you all you need. Wala po gisulti diya, He will give you all your wants. Pero yun sa need, mga basic necessities nato, laro yun diha. Alright? Sana nato nang masabtan. Ug mo na'y mas pinaka-importante nga tagkaan natong pagtagad. Alright? Now, unsa man ang seek the kingdom of God. Yung dira, so they, if you live for and make the kingdom of God, the King and His dominion, your primary concern, not the things in the world that has no value and eternal significance. Sana ato nang masabtan. Alright? Unahon na to ang dominion, ang lordship, ang mastership, and authority sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong mga plano, sa atong decisions, o magkinabuhi, live righteously as righteous before God in Christ because of Jesus. Ang sumpay, ang promise sa Ginoo, klaro yun na, He will give you everything you need. Klaro yun na, musunod yun na, everything will surely follow. Basta, himo na to nga ang King and His dominion, His mastership, lordship, and authority over our lives. Unahon na to kanuna, himo na to primary concern, idugang ra sa Ginoo ato mga pagpanginahanglanon. Amen ba? Klaro yun na. And that's why, wata na kulban og kaldero sa tong lamesa, never nahutan og pagkaon na tong table. Palapakan na to ang Ginoo, kanang kusog nga palakpak para sa iya. Hallelujah, because we make Him as our primary concern. Klaro yun na. Sana ito ang nasabtan. Walay Kristohanon nga mga giuna ang Ginoo, gihimo nilang primary concern nila ang kingdom, the King and His dominion, His lordship, His mastership silang kinabuhi, tanan ni sunod sa kabubuton sa Ginoo, tanan nga kanabang nakigrelasyon kanunay sa Ginoo nga nahutdan og panalangin sa ilang panimalay. Amen ba? Naa ba? Wa man siguro mo katry, tama? Wa man ta katry, sukad. Kaloy sa Ginoo, never ta nahutdan og pagkaon sobra-sobra pagani. Makita mo po na sa atong mga anak. Og mga anak na naa diri, maunay kalainan sa pamilya nga naay Jesus sa ilang kinabuhi. Maunay kalainan sa pamilya nga naay Ginoo nga ginaila sa ilang kinabuhi o pamilya. Amen ba? Mga anak, sana inyo na masabtan. Kapaabot sa panahon pag kamo nay magpamilya, kasabot yun mo anak, imuag yun nga foundation. Lahi ra lagi, lahi ra gyud kayo ang pamilya na naay Ginoo sa ilang kinabuhi. Sana ato ang masabtan. Alright? Now, verse 34, so do not, iusab na po niya for the second time, so do not mirenao about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. So, sagdi lang ang ugma, blaka sa siyang kagalingon niya. Today's trouble is enough for today. Kaya naman ko iuban, ang trouble ka, dalon pagkaugma, hangtod pagkaugma, munang may stress, mabalaka, pag-ayo, mawala sa pasig. Sana, ato anang masabtan. Ang Matthew chapter 24, verse 4 to 6, importante po ni siya, kaya apil po ni mga kabalaka,
Labi na karon kay uso mga linog, mga hapit na balik ang Ginoo. Yes, pointing to end, pero wala pa pointing to end. Wa mata kabalo kanos agyod, pero mutuo ta nga naa maabot ng panahon ug mabalik yun si Jesus. Pero unsa encouragement sa tuwa sa Ginoo? Basahan nato, and Jesus answered and said to them. Ang context ani, kung basahon nimo ang previous verses and then after the verses, maabot na siya sa mga signs sa second coming. Alright? Sa familiar sa Matthew chapter 24. Pero akong gustong i-highlight kay usahay, dili kayo ni ma-highlight unya ang ma-focus usahay katong mga negatives, katong mo darken ang kalibutan, magkadawpan ang kalibutan, magsamok ana. Dito ma-highlight kanuna niya usahay mo create og anxieties, mo create og kanang fear sa atong kinasuluran. So gusto na ko ni i-highlight pahinumdom ni sa Ginoo sa tuwa kaning gusto na i-highlight sa verse 6. Basahon sa nato ang 4 to 5. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ. Daghan naman na karon. Alright? And will deceive many. Meaning, be discerning through listening, working promptings of the Holy Spirit inside of us. Maminaw yun ta. Na kanabang masinay mga nagasulti, gatudlo sa tuwa diha. Maminaw ta sa leading, prompting sa Holy Spirit. Tama ba na o mali? I-discern yun na to. Kung tama ka ba ito ginasunod. Gina-abayda nato, ginahid nato, tama pa ba? Maminaw gitas Ginoo, be discerning. Sana to na masabtan. Na nindot ana kay maka-discern ta kay natay Holy Spirit. Next slide. And then since na verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. Sa verse 6 ani, pero pagbasahon nimo tanan whole chapter, makita pa kag mga uban pa, mga linog, earthquakes ug uban pa. Tama? Sa Matthew chapter 24. Pero gusto na ko ni highlight verse 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not what? See that you are not troubled. See that you are not. So about translation, see that you are not worried. Meron na Masipa makadungog ka, wars, rumors of wars, earthquakes, linog, pestilence, mga COVID, uban pa diha, mga unsay mahitabo diha. Pero ingon si Jesus, see that you are not troubled, worried. Amen ba? Ano ito na masabtan? Kaya kung masiki kag kabalaka, masikag kahadlok, warang ang dating watay Ginoo, dili ta eternally secured. Amen ba? Saan ito na nasabtan? Kay eternally secured na magutan na natay assurance of our salvation. Amen ba? So whatever happens, dili sa atong palibot, sigurado naman ta, kung maglinog yung kusog kaayo, kung monsay mahitagos kalibutan, secured naman ta naman tayo Jesus. Amen? Saan nato na masabtan? So atong kambyuhan ang kahadlok, ang anxiety sa kalipay, kay nanatay eternal security. O di na dapat maghadlok kayo si Jesus, see to it that you are not troubled. Klaro yun na. Kaya nga naman, for all these things must come to pass. Maabot yun siya. But the end is not yet. Alright? Kaya wa pa man yun. Wapit na masayad kanusa. Saan nato na masabtan? So gusto na ko nang i-highlight ba na di yun ta dapat mabalaka. Sana ito nasabtan. And lastly, before I close, when Satan and his demonic forces attacks us, let's respond with grace and truth, because we are always in a spiritual battle every day with the devil and his schemes to disturb us physically, emotionally, mentally. Kay kung ma-disturb ta, affected man ang atong relasyon o spiritual life, na maunay kanunay goal ni Satanas na i-disturbo ta. Na muhala ta sa passing. But the Bible says, always remember this in Luke chapter 10 verse 19, Jesus has given His disciples and us today the authority to rebuke aron mubadlong all the works of the devil. Klaro gina sa Luke chapter 10 verse 19, and in 1 John chapter 2 verse 27, in Christ we have the anointing. It means power from the Holy Spirit. Palapaan nato ang Ginoo. Kanang kusog nga palaka para sa iya. Sana to na masabtan. We have authority to rebuke all the works of the devil, and we have the anointing, the power from the Holy Spirit. Sana to na masabtan. So pag mataki Satanas, demonic forces, use your authority, use your anointing from the Holy Spirit. Amen ba? Sana ito na masabtan. Di ta magpapildi, dili ta magpalugi, dili nato tugutan nga Satanas, mag-BI nato, matamag-tamag sa to. No. Atong gamiton atong authority and anointing, atong gahom, pinagi sa Holy Spirit na nag-indwell sa to. Sana ito ang masabtan. Therefore, we must use our authority from Jesus and exercise our anointing or power from the Holy Spirit every time nga takihon tas demonyo o mga nin Satanas. Every time nga duawon tag mga sakit ug balatian, kay uso kayong sakit ug balatian nga init, muulan pagkagabi,
uso kayo. Nya usay ang balatian mahimong babag sa pag-alagad, pagsimba sa Ginoo. Atong gamiton atong authority and anointing. Atong i-rebuke ang gahom sa mga sakit ug balatian sa atong panimalay. Usay sa among balay mo ana kami ko dito sayo kanang kusgon akong tingog ba kanang dili kusog na mo syagit. Pero usay pag ma-discern nako nga murag gina-disturb me unya na mga espiritu nga murag lahi nga mga balatian nga kanang disturbuhon ta ba. Usay mo ana naman ko tindog ko Satan hawa diri in the name of Jesus wa kay lugar diri sa among pamilya. Nya matingala ka pagkataon-taon mga wala ang sakit. Nene ana usay I don't know kung nakatry mo ano. Pero gamito nato kay ngano man natay authority. Amen. Natay anointing from the Holy Spirit. Sa nato na masabtan. Of course, ang kaaway dili na sila musunod tungod kay dako kang tingog kanang atong sakit-sakitan. In the name, ananaw na to ba? Di na sila musunod tungod sa tone of voice, pero musunod sila tungod sa gahom ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, ug tungod sa gahom anointing ana sa tuwa through the Holy Spirit. Amen ba? Sana ato na masabtan. Pero of course, glory to Jesus, dili po sa tuwa. Sabi yun tang, ganahanan ako, di po na mao. Ang emphasis ana. Sana ato nang masabtan. Og monay paminog maayo, monay grasya, monay special favor from our heavenly Father, our Abba Father in heaven sa atong tanan nga naa na diha kang Kristo Jesus. Sana ato anang masabtan. And that's your new identity in Christ today. That's who you are before God in Christ today. Sana inyo na masabtan. I request everyone to please rise. And let's come to the Lord in prayer. Alas 11:15 atong oras. Dapat tayo mga pipila ka minuto. Let's come to the Lord in prayer. Indeed, Lord, diya sa imong gitindugan po karon, I challenge you to talk to Him. And I know nga na may mga galimay na ginusa pang kinabuhi ko. Na kung sa man mong struggles ko, I don't know, but God knows everything. Always remember, respond with grace. It means respond with Jesus. Sigurado kadaugan. So, Father God in heaven, O God Almighty, salamat Lord once again sa imong presence sa among kinabuhi. Salamat po Lord sa imong favor, special favor, sa imong grace, special favor of love, mercy, forgiveness, wisdom, protection, tanan Lord, thank you. Salamat kayo Lord. Salamat sa imong pagtudlo, pag-remind ka namo, pag-correct, pag-review ka namo karong adlaw. Thank you Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We will respond with grace and truth sa tanang aspeto sa mong kinabuhi o sa tanang mga ma-encounter na mga bagay-bagay sa mong palibot sa nagnapamigris kalibutan. Lord. And thank you tungkol kay naay victory kanunay in Christ Jesus when we respond with grace and truth. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kaya mo pag-ampog, ipasalamatan ka. In Jesus' name, all God's people will say, Amen. O Amen. Kanang kusog na palakpan para sa Ginoo. Hallelujah.